Share ko lang to. Hindi talaga ako naniniwala sa aswang kasi never pa naman ako nakakita or nakaramdam. So fast forward, umuwi na ako sa amin sa Kamaligan, Camarines Sur around July 2022 kasi work from home na kami. Tuesday night shift yun. Nasa bahay ako. Yung pwesto ko nasa may kitchen, mismo sa dining area para mabilis kumuha ng food. So ayun, around 2 AM Wednesday na. Nasa meeting ako. Yung headset ko may noise cancellation. So, kung may ingay outside, di masyadong rinig. Habang nasa Zoom meeting ako, may naririnig ako na parang may kumakalabog sa bubong namin. Pero mahina lang. Tuloy-tuloy yun. Nung natapos ang meeting, tumutunog pa rin. May kalabog pa. Nung tinanggal ko na ang headset ko, ayun, takte yan. Ang lakas pala ng kalabog. Siisip ko lang hindi pusa ito. Hindi ganito kaingay ang pusa kapag maglalakad. Yung kalabog niya is parang may naglalakad sa bubong. Yung parang nagpapatrabaho kayo, tapos nag-aayos sa bubong, mga ganun. Lakad ng lakad, pero ang kaibahan, padabog siya maglakad. Parang gusto nagibain ng bubong. Mga 30 minutes na, hindi pa rin tapos. So ako naman, ginising ko nanay ko. Sabi ko, ano yan? Mama, hindi pusa yan. Iba yan. So ano nga? Then, yung nanay ko, sabi niya hayaan na lang daw. Ako naman, nainis ako kasi parang gigibain na bubong ng kusina namin. Ako gumagastos sa renovation nun. Tinanong ko na talaga yung nanay ko although pabiro lang. So, ano to? Aswang? Ayun, kuminti na lang nanay ko and then sabi, oo, hayaan ko na lang daw. Diyadaan na daw talaga bahay namin. Ako naman like, tang na lang. Imbes na matakot, ayun, pinagbumura kayo yung sino man yung nasa bubong namin. Ito ang sabi ko. Kapag hindi ka umalis dito, hahanapin kita, tang na mukha, gago. Hindi ako takot mamatay. Kung magpatayan na tayo ngayon, mumultuhin ko lahat ng angkan mo hanggang sa hindi nyo nakayanin. Sisirain mo pinaayos ko, wala ka namang pambayad, tang na ka. Bumalik ka dun sa lugar mo, hindi mo ako kilala. Pagkatapos noon, akala ko titigil na. Naku, hindi pa pala. Mas malala. Mas lalong lumakas yung paglakad niya sa bubong namin. Nainis ako lalo. Hindi takot ang naisip ko. Inis, galit, gusto ko manakit. Lalabas sana ako. Dala ko airsoft gun at itak. Lintik lang ang walang ganti. Kaso inawat ako ng nanay ko. So hindi na ako lumabas at naisip ko din kung lumabas ako, mapahamak lang nanay ko kung paano kung hindi aswang. Magnanakaw, edi good game, well played. Ang ginawa ko, nagtais na lang ako nung itak. Yung tipong naririnig niya na pinapatalim ko yung itak. Di pa rin talaga tumigil. Ayun, nagtatatalak na naman ako. Sabi ko sa kanya, last warning. Kapag hindi ka tumigil, hindi ka naaabot sa umaga, hayop ka. Ayun, tumigil. Pero grabe, iba yung amoy. Di ko ma-explain basta mabaho na kulob na ewan. Kinabukasan, nagpakabit ako ng ilaw sa labas. As in super liwanag na sa amin kapag gabi. Tapos may lamang CCTV sa labas. Dito kilala nila kung sino yung aswang. Kaso nung tinanong ko kung sino, ayaw nila sabihin kahit nanay ko ayaw sabihin. Basta ang lagi nilang sinasabi, nakausap ko na daw yon at nakasalubong ko daw minsan. Takte yan. 9 years ako nagtrabaho sa Makati. Paano ko maaalala kung sino yun? July 2022 lang ako bumalik sa province, maliban na lang kung madalian na bakasyon. Usually di ako nalabas ng bahay pag ganun. Sabi nung kasing ko, di daw talaga nila sasabihin kasi kapag nalaman ko, baka sugurin ko daw. Sabi ko naman, oo talaga, ang kapal niya magdabog-dabog sa pinarenovate ko. Ni piso wala siyang ambag doon. Share ko lang yan, na-experience ko na eh. Pero sabi nung kapitbahay namin, nadaan pa daw pero di na rekta nakakapunta sa bubong namin kasi ang liwanag na daw ng bahay namin. Napanood ko lang ulit recently yung guard na may kinakausap sa pinto pero sa CCTV is kita na wala siyang kausap talaga. Bulto yung kausap niya. Then naalala ko yung nag-circulate na kwento sa ospital kung saan ako nagwo-work. Early this year lang to nangyari. Noong umaga daw, may pumuntang lolo for dialysis. Kaya na siya ng mga guard kasi doon naman siya nakasked lagi ng dialysis.
Protocol din na magbigay ka ng ID sa guard. So nag-abot si Lolo, nag-logbook din. Pinaupo na siya sa wheelchair para ihatid ng guard doon sa second floor since wala nga kasama si Lolo. Hinatid lang si Lolo sa pinto ng dialysis tapos umalis na si guard. Nagtaka naman yung isang staff ng dialysis kasi bakit nag-akyat ng wheelchair di naman sila nagre-request. Tsaka meron naman silang extra wheelchair doon. So binaliwalaan na lang niya. Hanggang 3 PM lang open yung dialysis namin. Then yung guard napansin na nasa kanila pa yung ID ni Lolo. So hinanap nila kasi baka di makababa dahil nang hina after dialysis or baka may nangyari. Na-confine. Kaya di pa nakalabas sa ospital. Nagtanong na yung guard sa mga possible departments na pupuntahan pero wala daw ganong patient. Last resort na lang sa billing. Nagtanong si Kuya Guard sa billing kung may ganong pangalan sa system nila that day. Tsaka kung nasan department possible mahanap kasi naiwan yung ID. Magpapalitan na kasi yung mga guard. Chinek nung staff, then nakita na meron ng ganong pangalan pero kahapon yung date. Pag open sa system, expired yung patient. Namatay nung 10 PM. Di naniwala yung guard. Akala niya gino-joke lang siya. Pero totoo pala talaga. Kinilabutan ng lahat. Kumalat ang kwento sa buong ospital. Chinek lahat ng CCTV simula umaga nung dumating yung matanda. Nakita doon na wala silang kausap sa entrance. Hanggang sa pag-aakyat sa second floor, walang nakaupo sa wheelchair.